Halos 3 to 4 months na nga ang nakalipas nung gumawa tayo ng vlogs na ginamit natin yung QUAF vinyl sticker na bago. At eto mga tropa, yung output or yung adhesive test niya, isi-separate video na lang natin to pero quick update lang, medyo umangat na yung kanyang sticker at yung wala namang laminate halos same pa rin naman. And kaya ko to nabanggit mga tropa dahil meron tayong gagawing experiment ulit ngayon. Meron tayong iTech na vinyl sticker na matte, ko-compare natin siya dito naman sa Yopsoon na vinyl sticker. Napakaraming nagsasuggest sa atin neto kung okay din ba yung Yopsoon na brand na vinyl sticker, and to tell you honestly, hindi ko pa siya nagagamit. Pero meron na ako sa kanyang kahit papano na magandang nakikita kasi hindi siya kumukuluntoy. Ayun talaga yung pinaka-ayoko, yung kahit na nakalagay lang dun sa kanyang pinaka-packaging kumukuluntoy na, kagaya nung QUAF na kahit na nakalagay lang dun sa pinaka-packaging niya, hindi natin siya ginagalaw, kumukulubot siya or tumitiklop. Eto, good thing, hindi siya tumitiklop, and yung R8JA tumitiklop din siya. Nakita nyo naman dun sa previous natin na vlog. And eto, bubuksan natin siya. Titignan natin kung ano yung pinaka-texture nung pagka-vinyl sticker niya. And meron nga rin tayong ipiprint mamaya-maya. Napapansin ko parang medyo makapal yung pagka-vinyl sticker niya mga tropa. Ayan, medyo makapal siya, and yung kanyang backing paper parang kagaya siya ng QUAF vinyl sticker din, and para rin siyang kagaya nung nagagamit ko dati na hindi ko na maalala kung anong brand yon, parang White Tiger ata yung nagamit ko na yun na brand, or kung ano man, nakalimutan ko na. Pero upon checking, no, medyo matigas yung kanyang pagka vinyl sticker, or I mean baka yung backing paper lang niya. Ayan, so nakikita ko dito parang medyo goods naman, and wala siyang mga tupi-tupi sa likod, and good thing, eto ay medyo na-imbak natin ng parang ilang months na rin. And dito naman sa location natin, minsan medyo malamig, nag-uulan, and dito naman natin siya i-compare sa iTech. Ilalabas ko lang din siya. Ang nagugustuhan ko lang talaga dito sa iTech mga tropa, yung kanyang output. Ang ganda talaga when it comes sa output, and gusto ko yung texture ng kanyang backing paper. Napakanipis lang, and sa mga iba kong nagagamit kasi makakapal yung backing paper niya. Ayan o, manipis lang siya totally, and napakagaan lang niya. Kung i-compare natin dito sa isang peraso ng Yopsoon, medyo may kabigatan siya. Pero anyway, gagawin muna natin yung layout. Papakita ko na lang sa inyo yung scan copy dito sa screen. Unahin muna natin yung pagle-layout natin dahil meron tayong mga design na nakita dito sa internet. Pinifree lang nila to, and kung gusto nyo kuhain din to, nakita ko lang to sa isang nagbablog sa FB, parang Rish yung kanyang pinaka Facebook page, parang Irish, parang ganyan, no? So i-search nyo na lang yon, makukuha nyo to. And sa mga iba naman na gustong mag-avail ng mga templates din sa atin, no, message nyo lang ako sa ating Facebook page. So eto yung gagamitin natin na design, ida-download lang natin to. Click nyo lang yung share, tapos download, and select nyo dito kung ano yung gagamitin ninyo. And usually kapag gagamitin ninyo to, i-click nyo yung transparent para wala na siyang pinaka-background. So isa-select ko lang dito yung gusto kong design. So etong number 7, and once na na-check ko na yung transparent, click ko na yung download, makukuha na natin yan at mailalagay na natin yan sa Silhouette Studio. So eto yung na-download natin. Kung makikita ninyo, wala na siyang pinaka-background. Kaya kapag idadrag natin siya sa Silhouette Studio, okay na as in isa-set up na lang natin dito. Kung hindi pa kayo marunong mag-set up dito sa Silhouette Studio, panoorin nyo na lang yung previous kong vlog kung paano yung mga ginagawa ko doon. Pero eto, quick tutorial lang, bibilisan na lang natin to, preference. Syempre, inaayos ko muna yung paglalatagan natin ng picture. Ginagawa ko dito ay Epson matte. Ganito kasi talaga yung nakasanayan ko, and yung quality high. And dito sa high speed, gusto ko pulidong pulido, kaya ina-uncheck ko yan. And advanced, sinecheck ko naman tong autocorrect. Dito sa colors, ang lagi ko ginagamit dito, Adobe RGB. Tapos sa brightness, -5 ko siya. And dito sa magenta, dinadagdagan ko naman siya ng 5. Depende sa inyo kung gagayahin nyo to. Dito lang talaga ako nasanay, and iba-iba tayo ng mga techniques, and alam ko maraming mga nagtuturo dyan, nasa sa inyo na kung saan talaga kayo matututo or kung sino yung gusto nyong subaybayan. And next na ginagawa ko dito, yung cameo. Eto yung machine, 12x12 yung ginagamit ko na cutting mat. Dito, syempre gagawa natin ng registration marks. Ang ginagawa ko talaga sa thickness 70, and dito tinotodo ko. So idadrag ko na dito mga tropa yung pinaka-design na na-download ko. So dito sa design
design natin na ilalagay, kung mapapansin nyo, sa akin, wala pa siyang registration or yung pinaka-cutting marks. Kasi mas malinaw talaga kung wala kang ilalagay na auto trace. Ito yung tinutukoy ko dyan mga tropa. Kung hindi mo i-check to, mas malinaw yung magiging output. And kung i-check mo naman yan na may auto trace, mapapansin mo medyo malabo siya. Hindi ko alam kung nanonotice sa camera, pero kung naka-auto trace siya, talagang medyo blurry siya ng konti. Hindi naman siya todong-todong blurry, pero mas malinaw lang talaga kung ikukumpara mo etong hindi naka-auto trace. Pero para syempre mapadali tayo, dahil mga stickers lang naman tong gagawin natin, ang ilalagay ko na lang din yung naka-auto trace. So ilalagay ko pa yung iba na gusto kong design. Eto. So ang sukat na itong design natin ay 5x7 or 5R. So kung hindi pa kayo marunong gumawa ng mga sticker, no, ilalagay ko na lang sa description kung papaano. Pero dito, ang gagawin ko lang dito, gagawa rin ako ng pinaka-box. Parang quick tutorial na lang din to. 5 tapos 7, lalagyan ko siya ng pinaka-background. Papalitan ko lang siya ng kulay dilaw or kulay blue or kung anong gusto nyong kulay. Tapos, pwede kayong maghanap dito ng background na gusto nyo. So, ako, ang napili kong background, eto, dahil One Piece yung pinaka-tema, ayan yung medyo napili ko. Sa susunod, tuturuan ko na lang din kayo neto ng parang pinaka-step by step siguro. Pero, sa ngayon, eto, mabilisan muna tayo. Kung hindi nyo nasusundan, pagpasensyahan nyo na, medyo quick tutorial lang tayo dito. Ito yung na-download ko na background, ilalagay ko lang siya dito sa pinaka ginawa natin na template na 5x7. So, ibabaligtad lang natin yan mamaya. So, ito kulay red, babaguhin lang natin to para hindi magkaroon ng conflict. Kung makikita ninyo, hindi pa pulido yung pinaka cutting marks niya kasi meron pa siya dito sa pinakaloob. Ayan o, para hindi yan makat, gagawin natin dyan, i-release compound natin muna yan para ma-delete natin to. Ayan, kapag na-release compound na natin, pwede na natin ulit pagsamasamahin. Tapos, ipapatong na natin siya dito. Send to back para pumailalim. Bali, ganito yung magiging setup natin. Ayan, ganyan. Tapos highlight nyo lang yan, right click, tapos group para sama-sama na siya. And uulitin lang natin yon. So tanggalin muna natin yung nakalagay para mailagay natin tong kay Luffy. Ayan, medyo stretch lang natin ng konti to. Tapos baguhin natin, gawin natin kulay dilaw para parehas ng registration na kulay. Click nyo lang yung group. Ito na yung magiging pinaka-design natin sa gagamitin natin or ipagkukumpara natin using Yopsoon na vinyl sticker at iTech. Tignan natin kung ano yung maganda. So eto na, check lang natin yung pinaka-cutting lines. So siguro dito hindi muna natin siya ikakat. Pinaka-scan copy na lang muna yung ipapakita ko sa inyo para medyo mabilis tayo at hindi na humaba yung pinaka-video natin. So ayan, so dito medyo meron pang kulay dilaw doon pero siguro okay na yon. So kung medyo meron pang mga unwanted lines, nasa sa inyo na yon kung gusto nyong tanggalin, kagaya niyan yung mga details na ganyan. Kayo na lang yung mag-alis niyan, pero eto ipiprint na natin to sa ating pinaka vinyl sticker. Eto na yung magiging design nga natin. And ang setup natin dito, ganun lang yung color correction natin. So ilalagay ko lang to. Unahin natin yung Yopsoon na vinyl sticker dito sa ating printer. And next natin yung vinyl sticker naman na iTech. So antayin nyo lang para ma-print na natin. At mga tropa ko, eto na nga yung pinaka-output natin. Bago natin bigyan ng full explanation or full comparison, eto muna ipapakita ko sa inyo. Eto yung printout natin sa ating Yopsoon na vinyl sticker, and eto naman yung sa ating iTech. So eto na, unahin muna natin mga tropa yung Yopsoon. Kanina nung introduction, medyo sinabi ko na sa inyo kung ano yung napansin ko dito kay Yopsoon. Pero eto na yung kabuuan. Unang-una, napakabigat niya kung ikukumpara natin kay iTech, at medyo matigas yung kanyang characteristic and yung texture niya, lalong-lalo na yung pinaka-backing paper niya. Napansin ko din dito yung pinaka-vinyl sticker niya, medyo sobra dun sa pinaka-backing paper niya. Ito yung pinaka-ayoko sa mga vinyl sticker, and to tell you honestly, na-experience ko rin to sa iTech na vinyl sticker pero sobrang bihira. Kung makikita ninyo dito sa camera natin,
sobrang sobra yung pinaka vinyl and yung pinaka backing paper niya maigsi. Ibig sabihin, eto yung vinyl sticker and eto yung pinaka backing paper, may sobra. Kung nai-imagine ninyo, ganyan yung pagkakalapat niya. And kung susukatin naman natin siya sa sukat na pinaka A4, ang lagi ko talagang pinang-testing dyan yung bond paper. Kasi saktong-sakto usually yung pinaka A4 na bond paper. And kung ipagtutugma-tugma natin siya, makikita naman natin na kahit papano sakto, pero yung mga other sides hindi siya pantay. May mga sumusobra. Ayan yung napansin ko sa kanya, pero kahit papano okay yung pinakakantuhan niya, yung mga edge niya hindi siya, alam nyo yun, na tumitiklop or tumitikwas. Pero eto, yung sa pinaka-output naman niya, kagaya nga ng mga nasasabi ko netong umpisa, makapal yung kanyang pinaka-characteristic or yung texture niya. Ang nangyayari dyan sa mga nai-experience ko, ganito, parang nagsha-shadow or hindi maganda yung pinaka-print sa pinaka-dulo. Naalala ko na yung Gagmax na vinyl sticker, halos ganito din yung pinaka-texture niya. And yung sa QWAF na vinyl sticker na bago, ganito rin kakapal. And sa mga output nun, ganito rin yung nangyayari. Diyan sa printer ko, ganito yung output. Pero depende syempre sa mga printer na gamit nyo. Pero sa iTech, never ko tong na-experience. Sobrang bihira. Kung mangyari man, siguro once in a blue moon. Eto no, kung makikita ninyo, ganyan. And so far sa pinaka-output niya, ipapakita ko na lang mamaya sa screen. So syempre sa iTech, manipis lang siya, medyo may pagkagaang. And yung sa pinaka-A4 niya, ayan, usually saktong-sakto yan sa pinaka A4. And syempre, transparent tayo dito. May mga sobra rin naman siya, pero ang kinagandahan dito sa iTech, hindi yung pinaka-vinyl yung sobra. Ang sobra lang dito usually, yung pinaka-backing paper naman niya. Pero sobrang bihira. Ayan, konting-konti lang naman. Unlike dito sa Yopsoon, yung pinaka-vinyl sticker yung sobra. So, sa output naman, in-scan ko na para maganda yung pagkaka-comparison natin. Eto, gumagamit tayo ng PDF viewer. Sa mga gustong mag-avail din neto, message nyo lang ako yung PDF viewer natin or Acrobat Pro. So, isa side by side natin siya. Ayusin ko lang yung pinaka-setup niya dito. And nandito na nga tayo sa pinaka-comparison nung pinaka-print out niya. Eto, mapapansin naman natin na halos parang wala namang pinagkaiba or halos magkaparehas sila. Pero ako medyo kahit papano nadidistinguish ko yung pagkakaiba niya. Pero hindi ko alam kung makikita nyo rin yung pagkakaiba niya, mga tropa ha. I-comment nyo na lang sa comment section natin kasi syempre hindi naman tayo perfect na perfect. And ipapaliwanag ko lang yung hanggang sa makakaya ko, no? So unang napansin ko nga talaga dito sa part na to, sa pinakadulo, dumudoble or nagdo-double image siya. Ganyan talaga yung mangyayari kapag yung mga vinyl sticker ninyo makapal. Ayan no? So sa kulay naman, napapansin ko na medyo mas ma-dark etong sa Yopsoon. So napansin ko din dito sa Yopsoon, yung pagka-red niya, medyo mas ma-dark siya kung ikukumpara mo siya dito sa pinaka-iTech. And sa pagkakulay green naman, halos same lang din. And dito, talagang sa iTech, okay na okay. Yung parang kung ano yung nasa design natin na parang pagkakulay niya, nakukuha. Hindi naman halos nagkakalayo, mga tropa. Halos pwedeng na rin siguro sa Yopsoon itong pinaka-vinyl sticker na to. Ayan o. Eto lang nakikita ko dito sa part na to, sa backing niya. Nakikita ko parang mas red na red dito kung ikukumpara natin dito. Pero yung dito na kulay, parang mas solid pa yung kulay dito Pero halos magkaparehas lang, mga tropa. Ang ganda rin. Ang ganda rin, mga tropa. Nung pinaka naging output natin sa Yopsoon, kung i-compare natin dito sa pinaka iTech na ginagamit natin. Ang ganda din. Ayan o. Yung itim niya, kuha din. Dito, ang ganda din. Ayan, ang ganda, mga tropa. Kung titignan talaga natin ng maayos, halos same na same Dito lang talaga ako parang medyo nakukulangan sa pagkakulay pula neto ni iTech. Parang mas pula dito. Comment nyo lang, mga tropa, kung ano yung mga napapansin nyo. And dito sa part na to, parang medyo mas nakukuha niya yung brightness na gusto ko kung ikukumpara naman natin siya dito sa Yopsoon. Ayan o. Pero ang ganda din mga tropa.
Ang ganda din talaga niya. Sa totoo lang, lumalaban siya sa iTech. And when it comes naman sa presyo, check natin sa internet kung magkakano yung pagkaka-avail ko dito. Medyo nakalimutan ko na rin kasi. And dito mga tropa, nakikita naman natin halos 155 pesos yung pagkakabili ko. Dito sa Yopsoon na vinyl sticker, parang ganyan nga kasi naalala ko medyo mas mura to kung ikukumpara natin sa iTech. Syempre yung iTech alam naman natin na medyo may pagkamahal siya. Siguro pwede na tong pang alternative kung gusto nyong medyo nag-uumpisa kayo or mababa pa yung puhunan ninyo. Ako kasi mga tropa, meron lang talaga akong alam nyo yung sariling pananaw na para sa akin na mas mahal yung isang produkto, para sa akin mas maganda yon. And sa tingin ko naman sa output netong Yopsoon na nabili natin na matte, kayang-kaya niyang sumabay sa iTech. Ang ayoko lang talaga yung makapal talaga yung feels niya or yung texture niya. Kasi the more na mas makapal yung texture neto, medyo mahihirapan mag-cut yung ating cameo or yung platter cutter natin, and syempre mas mabilis pupurol. Unlike dito sa iTech na yung aking CB09 na blade, ang tagal ko talagang ginagamit, 6 months yung isang piraso or 3 months kapag ka marami akong pinaka ipiprint. And yung auto blade naman sa kasamaang palad, isang beses pa lang ako gumamit noon, halos parang 4 months lang sa akin umabot or tumagal, hindi na ako ulit bumili kasi medyo namamahalan talaga ako doon and hindi ako satisfied sa paggamit ng auto blade, kaya gumamit ako ng alternative na CB09. And hindi ko na to ikakat mga tropa, ipinakita ko lang talaga sa inyo yung comparison. Sa totoo lang talaga hindi siya nagkakalayo kung titignan nyo ng actual. And kung tatanungin nyo ako kung ire-recommend ko to, siguro subukan nyo na lang din muna. Ako kasi initial pa lang yung nasusubukan ko dito, print out and yung texture. Hindi ko pa alam when it comes sa adhesive. Siguro ikakat ko to, i-cure ko muna to, and pagka na-ikat ko na, ilalagay ko sa aking tumbler para makita natin kung madikit din yung Yopsoon. Ang ganda rin nung output niya mga tropa, yung kulay dilaw nung Yopsoon, kung ikukumpara ko parang medyo mas maganda pa yung pagkakadilaw niya eh. Ayan o, to tell you honestly talaga, kasi gusto ko transparent tayo dito, na hindi porket iTech lang talaga yung ginagamit ko, mas ibuboost ko na siya. Hindi naman tayo gano'n, no? Gusto ko talagang transparent tayo. Maganda rin yung output niya. Parang mas gusto ko yung output neto kung ikukumpara natin siya yung sa nagamit natin nung nakaraan yung R8J8, kasi doon kita mo talaga yung pagkakaiba niya. Unlike dito, parang similar sila when it comes sa pinaka, alam nyo yun, sa coating. And syempre itatry na lang din natin to kung waterproof yung pinaka Yopsoon, pero base dun sa packaging niya, parang waterproof naman. Ayan o, nakalagay waterproof vinyl sticker. Siguro halos same sila ng coating neto ni iTech. So siguro dito na lang natin tapusin yung vlogs natin. All in all, gusto kong subukan din ninyo etong Yopsoon. Again, hindi to sponsored. Ang gusto ko talaga transparent lang lagi para syempre malaman nyo kung ano yung mga alternative or mas mura, dahil medyo may pagkamahal na talaga to si iTech. Kung tatanungin nyo ako kung bibili pa ako ulit netong Yopsoon, siguro ubusin ko na lang muna tong pinaka vinyl sticker na binili kong isang piraso na Yopsoon. And ang pinaka sure ko lang naman kasi na vinyl sticker na ginagamit ko para hindi ako mapahiya sa customer ko, yung iTech talaga, kasi medyo nasanay na ako dyan. And dun sa Yasen na brand na premium sticker ni Yasen na vinyl, yun lang talaga. Kasi subok ko na yun eh. As in, taon ko na ginagamit, and nag-experiment din ako ng taon na. As in, madikit pa rin yung dalawang brand na yan. Sa susunod, ipapakita ko yung sticker na dinikit ko gamit yung Yasen dun sa aking motor. Halos magto 2 years na rin siguro yun. Ang dikit pa rin talaga niya. Hindi siya nagpipade. Hindi rin umaangat yung pinaka-laminate niya, as in goods na goods. So ayun na lang, message lang kayo kung gusto nyo mag-avail ng mga templates. And yung mga templates syempre na ginamit natin dito, free lang din nating nakuha yon. Subukan nyo na lang din bisitahin yung page nung pinagkuhaan ko, yung nabanggit ko nung intro. So ayun na lang, like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo, sarili lang.